Good morning, kapatid! Naku, nakakahagard talaga kapag oily ang skin. Pero ano nga ba ang solusyon dito? Pag-uusapan po natin yan kasama ang aking paboritong resident morning doctor natin dito sa Good Morning, Kapatid. Doc Richard, good morning, Doc! Good morning, Mommy Dims, and good morning din sa ating mga kapatid. Naku, tama ka, Mommy Dims. Hindi talaga nakaka-fresh ang pagkakaroon ng oily skin. Pero bago natin pag-usapan ang remedya para dyan, mga kapatid, panoorin muna natin to. Madalas na paghihilamos ang naging solusyon ng 47 anyos na si Alma sa kanyang oily skin. Talagang ma-oil talaga yung mukha. Tapos ang ginagawa ko, lagi ako nagsasabi. Lagi ako naghihilamos araw-gabi. Pero kahit anong hilamos, hindi nawawala ang oiliness ni Alma. Pag nasa may labas ako, laging ma-oil yung mukha ko. Pag mainit, lalong mas ma-oil yung mukha ko. Bakit nga ba nagiging oily ang ating balat? May solusyon ba rito? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Okay, Doc, kasi ito, di ba, syempre pinag-usapan natin oily skin. Pero aminin mo, may mga tao, kagaya ko, I actually like my skin oily. Yes. Pero baka nga, it's a matter of preference din, lalong-lalo na kung ikaw, pag nagiging oily yung face mo, parang kini-question ka ng mga tao na, ay, ang oily mo naman. Yung iba kasi ang tawag naman dun sa oily skin ay dewy. Diba? Glass skin, ganyan. Okay, so siguro ito, itatakal natin today para mas better ma-understand natin kung ano nga ba yung oily skin. Bakit ba nagkakaroon nito, Doc? Ayan, so nagkakaroon ng oily skin, Mommy Dims, dahil sa sobrang produksyon ng sebum ng ating sebaceous glands na nakikita sa ilalim ng balat. So yung sebum kasi, ito yung nagbibigay ng moisture sa balat ng tao. So para siyang natural oil. Tapos marami din talagang dahilan kung bakit nagkakaroon ng oily skin. So unang-una na dyan yung genetics. So pag sinabing genetics, nasa lahi na talaga siya. So pangalawa yung pagbabago ng hormones. Pag nag-undergo ng puberty ang isang tao, yung mga nagbibinata, nagdadalaga, at saka mga nagbubuntis. So mapapansin mo oily yung kanilang skin. Tapos eto, guilty tayo dito. Dieta na mataas sa asukal at taba. Oo, pwede din ang stress kapag masyadong mainit ang panahon at eto, overwashing. So pag sinabi nating overwashing, eto yung naghihilamos ng mahigit sa 2 beses sa isang araw. Ay, ako yan. Kaya siguro oily yung skin ko, no? Kasi ano ko parang habit ko yan. Pag pumapasok ko ng banyo, tapos iihi lang ako. Pag humarap ako sa salamin, ay, wala akong ginagawa, maghilamos nga ako, parang ganyan. Pero ito, Doc, totoo daw ba na kadalasan mas nagkakaroon ng oily face or skin yung tao na ma-acne or yung may mga pimples na malalaki? Yes, Mommy Dims, totoo yan. Mas madalas na magkaroon ng oily skin yung mga taong may acne problems dahil nga sa sobrang produksyon ng sebum o yung natural na langis na nakikita sa ating balat. So, pwede yon. Tapos, kapag masyadong maraming langis ang napoproduce naman ng ating sebaceous glands, naiipon ito sa mga pores. Tapos, humahalo ito sa dumi, pwede din sa mga dead cells, so yung mga patay na balat. So, humahalo siya dyan. Tapos, yun yung dahilan na nagka-clog siya sa pores. Tapos, parang ang mangyayari, magkakaroon na ng acne. Okay. Pero eto, Mommy Dims, hindi lahat ng taong may acne, merong mga oily skin. Minsan, pwede ding dry o kaya combination yung kanilang skin types. Kasi marami talagang cause yung acne Isa na dyan yung hormonal imbalance na tinatawag Yun na natin. nga. Kaya di ba nauso ngayon din yung coming out ng mga clinic na mga pang-hormones talaga. Yes. Di ba na, Doc? Yung totoo parang yan. they don't wanna go to a weight loss doctor kasi feeling nila hormone yun. Hormones. Tama, Pwede rin tama. na they don't wanna go to the derma kasi feeling nila hormone yun. So, iba-iba talaga yung pag-address. No? Ito, Doc, totoo bang masama ang paggamit ng moisturizer kung oily yung balat? Kadalasan tanong ito. Kasi, di ba, pag nilagyan mo pa ng moisturizer yan, parang feeling mo, lagkit-lagkit na, humid pa man din ang Pilipinas. Yes, magandang tanong yan, Mommy Dims, kasi yung iniisip ng ibang tao, di ba parang sobrang lagkit ko na nga, bakit pa ako maglalagay ng moisturizer? Ay, mali po ito. So mas maganda, kahit oily yung skin natin, magandang maglagay pa rin tayo ng moisturizer para mabalance yung oil production. That's right. Pero bago natin gawin ito, meron tayong mga tips sa ating mga kapatid sa pagpili ng moisturizer para sa oily skin. So unang-una, piliin natin yung non-comedogenic. So ibig sabihin, hindi siya magbabara sa inyong pores.
pwede din na gumamit tayo ng gel-based o kaya water-based na formula kapag oily ang ating skin. Pangatlo, pumili naman tayo ng mga oil-free na moisturizers. Okay. Ang ganda ng tips mo na yun, Doc. Kasi kadalasan talaga, pag inisip mo, kunwari, itong particular na moisturizer na to, para to sa lahat. Hindi pala ganun, Hindi, lalo kung magkaiba. oily skin ka. At saka eto, Mami Dim, sa kapag dry yung skin mo, cream naman ang Ay, gagamitin ang mo. galing. Okay. Paano daw ba tinutugunan ang oily skin? Ayan. So, para sa pagtugon ng oily skin, unang-una, magandang sumunod sa tamang skincare routine. So, ito yung mga basic na skincare routine na dapat i-incorporate natin. So, unang-una yung cleanser. So, kapag cleanser, maganda yung gentle lang. O kaya yung may salicylic, pwede na din. Pagkatapos mag-cleanse, mag-toner naman. Pagkatapos ng toner, moisturizer. At panghuli, palaging mag-sunscreen every 2 to 3 hours. Pwede din tayong mag-exfoliate ng ating balat 1 hanggang 2 beses kada linggo. Kada linggo po ay hindi po kada araw. Kasi baka naman mawala yung natural oil. Tama, masobrahan naman. Tapos pangatlo, pwede kaming magbigay ng mga medications kagaya ng retinoids o kaya benzoyl peroxide. Tapos kung may extra budget naman po tayo, pwede naman yung mga chemical peels, mga laser therapy upang mabawasan yung oil production. Oo. Nakapagpa-chemical peel na ako, I think. Or fruit peel ba yun? I think sa katawan. Takot kasi ako sa face. Sa Diba, face. Doc? Natatakot ako. Okay. Paano maiiwasan ang pagkakaroon naman ng oily skin? Ayan, meron tayong tips, Mommy Dims. Kapag nagpakabait ka ba, hindi magiging oil? Hindi pala ganon. Kasi Hindi di ba, minsan parang, Sense na. ayan, di ba, sabi nila, how do you face your problem daw? When your problem is your face. Pero wag ka naman ganun magsalita, 2025 na, di ba? So sa 2025, alamin na natin yung totoo talagang rason kung bakit meron tayong ganung muka. Okay, Oo, go. scientific basis tayo. Oo, dapat ganun. So unang-una, maghilamos po tayo ng 2 beses sa isang araw. Huwag po mahigit sa 2, iwasan po natin ang overwashing. Pangalawa, Doc, sorry, bago mo ituloy, yung 2 beses na yon, ano dapat ang interval? Ayan, magandang question yan. Sa umaga, Pagkagising. pagkagising, Okay. at saka sa gabi, bago matulog. Bago matulog. Okay, got it. Yes. Panatilihin po natin ang healthy lifestyle. Iwasan po natin ang pagkain na mataas sa asukal at taba. Guilty. At ako uminom din din po tayo ng sapat na tubig at napaka-importante nito, iwasan ang stress. Ang ganda nung sinabi mo. Lagi ko nakakalimutan kasi yung sa water. Kasi di ba mahilig ako sa carbonated drink. So yung kadalasan para kung tubig. Pero kasi pag tumatanda ka talaga, napaka-importanting magtubig ka na magtubig. Kasi pag Yes. nagkakasakit ka, yun din lang yung pang-ano mo. Di ba? Pagka sabi nila, may mga taong ayaw nagagamot. So sasabihin nila, mag-water ka na lang na mag-water. So maganda yun, Doc. Buti walang aloe vera today. Actually, meron, Mami. Pwede rin pala yung aloe vera. Pwede yung aloe vera pag Alam wala mo- tayong budget. Totoo? Oo, pwede kayong gumamit So, hindi yung ng aloe vera. nakaka-oily lalo, Hindi, nakakatanggal? Mami Dims. Oo, kasi nakaka-hydrate nga siya, yung maganda yun. So, pag wala po tayong budget, pwede tayong gumamit ng aloe vera. Kunin lang yung gel, ipahid sa mukha bago matulog, banlawan Parang pagkagising. mask yun. Yes, ma'am. Uy, gusto ko talaga yan kasi malaki na yung aloe vera namin sa bahay. Marami ng dahon. Pwede nyo Oo. nang gamitin. Yan. Pwede na. Ilagay sa ref para masarap, Yes. malamig. Oo. Maraming salamat po, Doc Richard. Thank you. Abangan pa rin natin ang iba pang balik Alindog tips na. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.